Sa pagitan ng mga taong 1834 at 1898, binuksan ang ilang mga daungan sa Pilipinas para sa kalakalang pandaigdig. Higit pa itong naging malawakan nang mabuksan ang Suez Canal noong 17 ng Nobyembre taong 1869. Umikli ang ruta sa pagitan ng silangan at kanluran. Halimbawa, ang ruta mula sa Pilipinas papunta sa mga bansa sa Europa. Ang 3 buwang paglalakbay ay maaari nang maisagawa sa loob lamang ng 1 buwan. Dahil sa pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig, nagkaroon ng pag-unlad sa ekonomiya ng bansa. Naging dahilan din ito ng pagbilis ng transportasyon at komunikasyon, pagbuti ng paraan ng pagsasaka, pagdami ng mga ani at produkto, at maging ng mga negosyante at mga ngalakal. Bunga nito, namulot ang mga Pilipino sa kanilang abang kalagayan. Nalaman nilang maaari naman pala silang maging kapantay ng mga Espanyol na hindi nila kailanman naranasan. Ang malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa kanluran at silangan ay naging daan din ng pagpasok sa Pilipinas sa iba't ibang paniniwala at ideya mula sa Europa, gaya ng kina John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Baron de Montesquieu at iba pang pilosopo. Sa pamamagitan ng mga balita mula sa mga babasahin at maging ng kanilang mga narinig mula sa mga ngalakal na nakarating sa bansa tungkol sa mga kaguluhang nangyayari sa Europa, ay nagkaroon ng pagkaunawa ang mga Pilipino tungkol sa pagkakaroon ng kaisipang mapanghimagsik o revolusyonaryo. Isa sa mga nakantig sa kanilang mga puso ang slogang kalayaan, pagkapantay-pantay, pagkakapatiran ng mga Pranses sa mga nangyaring French Revolution noong 1789 hanggang 1799 at maging ang mga tanyag na revolusyon ng mga Amerikano laban sa mga Ingles noong 1775 hanggang 1783. Dahil din sa paglaganap ng liberalismo, maraming Espanyol na liberal ang pumunta sa Pilipinas. Isa na rito ang bagong hirang na gobernador na si Carlos Maria de la Torre, na kabilang sa pangkat ng mga liberal sa Espanya. Ang simula ng panunungkulan ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre noong 23 ng Hunyo taong 1869 ay nakatulong na malaki sa pag-unlad ng nasyonalismo sa puso ng mga Pilipino. Sa kanyang panunungkulan ay nabigyan ng ilang kalayaan at karapatan ang mga Pilipino. Sa unang pagkakataon ay naramdaman nilang sila ay hindi ang mga alipin, kundi mamamayang bahagi ng isang lipunan. Hindi nagtagal ang panunungkulan ni De la Torre dahil maraming Espanyol ang kanyang nakaaway, bunga ng pagiging mabuti niya sa mga Pilipino. Gayunpaman, minahal siya ng mga Pilipino at ang kanyang panunungkulan ay humikayat sa mga Pilipino ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Nga pala kaibigan, huwag mong kalilimutang pindutin ang subscribe button upang maging updated sa mga lesson na may kinalaman sa kasaysayan at araling panlipunan. Maraming salamat at pagpalayang kanawa ng Panginoon.